Ti livelihood nga major ti tattao kat farming. Ti major crops mi dito kat corn. Second commodity is rice. We have an existing area of 2,081. That includes the irrigated and the non-irrigated, including upland. Usually planted May to September, tapos October to March. Kaya dito mang supply ti irrigation system dito'y Alfonso Lista kat agabo dito'y Mariis when Umagat River Integrated Irrigation System. With regards to the RCEP program, financial assistance, but because geotechnical aspect na, takkel nga ba nagbijay through dito'y learning site for agriculture, the farm school nga makadiya kat dakkel iti impact na kadagiti farmers. That was 2019 when they came to assess. Hindi umayda assess and daytoy. Hangko nga inaasahan. It's not my dream na maging farm school ito. Kasi para sa pamilya lang namin. Then inspired ako kasi ang DA ng Alfonso Lista kasama ang ate, nagpunta sila rito. Then they said, this is a nice place for integrated farm, sabi nila. So, ma'am, pwede mag-apply ka na lang. Nag-fill up ako. Then, in-interview na ako dyan. Pagkatapos yan, sabi nila, get 5 trainers mo at mag-train kayo sa palaisdaan. Yun ang sabi nila. 12 days yun. Pandemic pa noon. We go home. Immediately, kinausap ko yung anak ko na engineer. Umpisa mo nang i-put up ang building na para sa learning site ng agriculture. Binigay ng ate ito. Nagawa niya. So, it was done. And the first semester, nabigyan kami ng slot na 3 slots. And the second semester na naman, nabigyan kami na ng 2. So, iba-iba kasi yung allotment. But on the average, 3 batches per cropping season yung naalat. So, 1 batch composed of 25 farmers na student. So, on the average, 5 to 6 batches na mga scholarship ang binibigay ng TESDA for a year. Wet and dry cropping season. Permi nga nalay nga ginkaris na gito yung farming school. Mapandag kampanya. Ragiti barangay. Parigan dito, kurang iti kasla participants na tuyin mapanda ti other barangay. Ag-convince kadagiti kwa. Tapno ma-meet da yi target nga iti TESDA. Kanya da. Ako po si Irma Zalon na taga San Juan, Alfonso Lista, Ifugao. Meron pong nag-anyaya sa akin na pumasok sa JNE pero ayaw ko talaga dahil sabi ko hindi ako matanggap dahil bingi ako kako at hindi basta pupunta tayo dun at magpa-registered sabi nila. Yun nga po yung malaking pagpapasalamat ko dahil buong puso niya po akong tinanggap sa JNE Integrated Farm. It's not an hindrance. Ang nga hindrance nga awatin tayo. Kasi adamot SBSA na. Di qualified siya. Taga Alfonso Lista Mitsuna. You are accepted. Yung natutunan ko sa school is disiplina. Pangalawa po ay yung magpalaki ng tanim. Paraan sa pagpupunla, yung double mulching, yung palay check, and then yung rice crop management, kung paano po mag-ano ng pest management, about po sa business, kung paano po magpalaki po ng business po. Mayroon kaming entrepreneurship na 3 days. Kung paano namin mag-business sa mga production namin. Magmula po na ako'y pumasok
sa JNE Integrated Farm po ay dumoble po yung aking ani at ngayon po ay nakapag-ani po ako ng 60 kaban po. Noon 30 kaban. Yung inaani po namin ay yung iba po binebenta, yung iba as in talaga na mag-stock kami. Ganun kaya hindi po kami nawawalan ng bigas po. Yung wala po akong ginagawa ay sinasabit ko po yung magtitinda ng palitaw. Kumukuha po ako ng puhunan ko doon sa pinagbentahan ko po ng ani ko po. Sa mga estudyante namin, hindi lahat sila ay owner. Mga kwan lang, laborer, ganon. Kung minsan, apan naman kitang tandan. Pero, believe ka, alam mo, kinukuha nila isang pangkat sila eh. Kinukuha sila dahil yung distance na sinasabi doon sa inbreed rice na dapat magtanim, ginagawa nila. Usually, mga umay dito yung agmulmula kat hangat agad dito Alfonso Lista from other province, Isabela or Quirino, like that. Ito pang umay dito yung true contract per hectare. Nagdakkel nga ba nagay mechanized farming. Kapod di iti ourself nga digito combine harvester. Ito'y traktora nga mangi ko itilan preparation. Dakkel nga ba nagliyay. After graduation, sabi ko, kasi gumawa kami ng model farm ng mga estudyante namin. Ang ginamit namin, mechanical. That is the transplanter. Walk behind transplanter. Diyan lang sa malapit sa school. Ang ginawa namin, ito yung manual. Itong portion na ito ay yung straight planting. Yung isa, yung transplanter. Ang pinakamaraming na yield, transplanter. Yun, ang experiment namin sa ganyan na pagtatanim. So what's something good sa approach ng FFS through farm schools is that yung farmer-to-farmer approach. So they can easily connect with the teachings or with the learnings dahil ang nagtuturo sa kanila is paras nilang farmers. And other than that, we see to it that when we accredit or certify learning site, he has the following technologies to showcase in his farm. So, yung connections ng theories at saka hands-on ay nandun na. When it comes to know-how of technology, di iti dakkel nga ba nagta urawan tuman dagitoy financial assistance with subsidies. The knowledge the farmers nga da kanya na amunan nga i-apply ket di IT mangitultuloy kanya nga agprogreso. So kayo pa na hindi pa na-cover ng RC program, makaasa kayo na we will continually support this program. Gamitin natin itong mga science-based information para tayo ay mas lalong managdagan yung ani natin, not only for our respective families but to all the Filipino nation.